Okay, so pagpapatuloy po natin yung ating maikling series dito po sa topic ng kahalagahan ng preaching sa isang iglesia. At ngayon pong hapon, ang tatalakayin po natin ay ang paksang ano nga ba ang magandang preaching? What is good preaching? Ang maraming iglesia may iba-ibang, ito na obserbahan ko, maraming iglesia may iba-ibang pamantayan pagdating sa kanilang pagkaintindi ng magandang preaching. Yung iba, para sa kanila, maganda ang preaching pagka ito yung preacher. Yung iba naman, maganda ang preaching pagka 30 minutes lang yung preaching. Maganda yung preaching pagka nagpapatawa yung pastor. O kaya maraming kwento yung nagpipreach. So iba-ibang mga pagkasikat yung preacher, ay maganda ang preaching kasi sikat ito, nakikita ito sa YouTube, nakikita ito sa television, so ibig sabihin, magaling itong preacher na ito. So, kung mapapansin ninyo, yung pamantayan ng maraming mga iglesia ngayon, kahit reform, sadly, kahit reform, masyadong mababaw at makamundo yung kanilang pamantayan pagdating sa ano nga ba ang magandang preaching. Ngayon pong hapon, titingnan natin kung ano nga ba sinasabi na salita ng Diyos, kung ano ibig sabihin ng magandang preaching. Yung preaching na dapat ay nagkakaroon tayo ng pakinabang. Yung preaching na tumutulong sa ating pananampalataya para ito tumibay, para tayo lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon. Hindi ito nakasentro sa kung sino ang nangangaral o kung ano yung estilo ng kanyang pangaral. Katulad ng pinag-usapan natin mga nakaraan, ang expository preaching or expositional preaching ay hindi ko nakabase sa estilo ng nangangaral. So, yung pong expositional or expository preaching ay nakabase po doon sa nilalaman ng kanyang ipinangangaral. Kailangan natin maintindihan kung ano ang magandang preaching at ano ang pakinabang natin dito. So, ano nga ba yung pamantayan ng magandang preaching? At paano tayo makikinabang sa preaching na katulad nito? So, tayo bilang mga mananampalataya, tamang naman na maging critical tayo sa ating pag-iisip. Ibig sabihin ng critical ay hindi tayo mahanap ng mali lagi sa mga sinasabi o kaya ginagawa ng ibang tao, kundi tayo nag-iingat, tayo cautious sa ating pakikinig. Sapagkat katulad ng topic natin noong nakaraan, responsable tayo sa mga katotohanan na pumapasok sa loob ng ating iglesia. Hindi lang po pastor, hindi lang po yung mga tagapagturo ang may responsibilidad dito, kundi lahat ng mga miyembro ng iglesia ay mayroong pananagutan na bantayan, ingatan ang anumang pumapasok na turo sa loob ng iglesia. At dapat itong mga turo na ito ay ano nga ang sinabi ng Diyos. Kaya yung main idea natin sa ating pag-aaral ngayon, kailangan marinig ng iglesia ang salita ng Diyos. Yan ay isa sa mga hindi pwedeng i-compromise ng isang iglesia. Hindi pwedeng mawala sa isang iglesia yan. Yung pangangailangan natin na palaging marinig ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang magandang preaching ay ang tapat na pagpapahayag ng sinabi ng Diyos sa Biblia. Yan ang magandang preaching. Kung hindi nagpapatawa yung pastor, hindi yun mahalaga. Kung hindi maraming kwentong nakakaaliw yung pastor, habang siya nagsisermon, hindi yun mahalaga. Ang mahalaga, yung kanya bang sinasabi ay sinabi ng Diyos sa Biblia. Kapag natiyak natin na yung sinasabi ng nangangaral sa ating pulpito ay galing sa Biblia o sinabi nga ng Diyos, yun ay magandang preaching. Hindi yun boring na preaching, hindi yun parang dry na preaching. Basta nakikita mo na yung kanyang ipinapangaral ay malinaw na nakasaad sa Biblia at nagtuturo siya ng tama ayon sa sinasabi ng Biblia, yun ay magandang preaching. Hindi mahalaga yung style niya, hindi mahalaga yung approach niya, hindi mahalaga yung interesting ba yung kanyang paraan ng pangangaral o hindi. Ang mahalaga, biblical ba o sinasabi nga ba ng Diyos ang kanyang pinapahayag
sa mga tao. So ito po ang ating aaralin at meron po tayong tatlong mga talata na papansinin, no, sa ating pong pag-aaral. Yung isa ay Genesis 2 verse 16 to 17. Yung isa ay Genesis 3 verse 17. At yung isa ay 2 Timothy 3:16 hanggang chapter 4 verse 4. So basahin po natin itong tatlong munang passages na ito before we proceed sa ating talakayan. So basahin muna natin yung Genesis 2:16 to 17. Basa natin kay Ate Maymay. And then Genesis 3:17 kay Gewel. 2 Timothy 2:3 kay Paul. 16 to chapter 4 verse 4. So 5 verses lang yun. No? Hindi mahaba yun. So, sige. Genesis 2 muna, verse 16 to 17. Verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Ayan. Take note po itong history na ito, o kasaysayan na ito, bahagi ng topic natin. Yung may kinalaman yan doon sa paksa na ano nga ba ang magandang preaching. And then Genesis 3, verse 17. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iutos sa iyo na huwag kang kakain iyon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Okay. Next, 2 Timothy 3:16 to chapter 4, verse 4. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa kapiliran. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga itenga at Wala sa verse 1 po. at Chapter 4, verse 1 hanggang verse 4. sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang nahatol sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Pangalan mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka, na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatintay na ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga taghang isip. Okay, maraming salamat. So ito pong tatlong short passages na ito ay may kinalaman sa ating paksa na ano nga ba ang magandang preaching. So tulad ng ating laging ginagawa sa series na ito, may mga questions tayo. At sa ating pagsagot ng mga tanong na yan ay tatalakayin natin yung ating paksa. So pakibasa na ito, Mami, yung unang katanungan. Paano nilalaman ng Diyos sa kasalanan ni Adan? Ayan. So sa ayon sa Genesis 3:17 na binasa ni Gewel kanina, paano inilarawan ang kasalanan ni Adan? Tingnan po. Paano daw inilarawan ang kasalanan ni Adan ayon sa Genesis chapter 3 verse 17? Tingnan niyo po yung talata, nandun yung sagot. Si Adan sa kanyang asawa. Ang sabi, at kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo. Ano sabi diyan? Magiging mabigat
ang iyong paggawa sa lahat ng araw ng iyong buhay. So ano yung naging problema ni Adan? Kaya siya nahulog sa kasalanan. Kinig Hindi siya nakinig sa sa Diyos. sinabi ng Diyos. Kanino siya nakinig? Sa sinabi ng kanyang asawa. Nakita niyo. Napakahalaga ng pakikinig. No? At yung pakikinig sa tamang source. So hindi po basta nakinig ka, yung pinakinggan mo ay tama. Dapat tama rin yung pinakikinggan mo. Kasi kapag hindi ka sumunod o nakinig sa tama, idadaling ka ng pinakinggan mo sa kalikuan o sa mali. Katulad ng eksenang ito. Simple lang ang sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga ng puno na nasa gitna. Mahirap po ba yun? Katulad ng prayer meeting, sabi ko, di ba? Kung tutusin ang kondisyon ng Diyos, madali. No? Simple lang ang kondisyon ng Diyos. Maging mapagpakumbaba ka, aminin mo yung iyong kasalanan, manalangin ka, sumunod ka. Yun lang eh. Simple lang eh. Pero nagiging komplikado. Sa panahon natin na tayo ay mga makasalanan na, di pa yung eksena na ito, no? Bago pa lang ng paglikha ng Diyos sa tao. Tayo ay nagiging komplikado ang utos ng Diyos dahil sa ating pagiging makasalanan. Dito sa eksena na ito, paano naging komplikado yung pagsunod ni Adan? Wala pa siya kasalanan. Paano naging komplikado yung kanyang sitwasyon? Diba, tandaan ninyo, naligikha ng Diyos si Adan, siya ay perfect. Siya ay walang kasalanan. Pero bakit sinuway ni Adan ang utos ng Diyos? Dahil siya ay naniwala sa pinakinggan niyang sinabi ng kanyang asawa. Kita mo? Yun ang pinakapuso ng ating obedience, bilang mga tao. Sino ba yung ating pinakikinggan? Naniniwala pa tayo sa kanyang sinasabi. Kasi pag naniwala ka sa sinasabi ng iyong pinakikinggan, yun ang gagawin mo. Yun ang susundin mo. So mahal ni Adan ang kanyang asawa. Wala tayong duda dyan. Mahal niya ang kanyang asawa. Ginagalang niya ang kanyang asawa. Sobrang pagmamahal niya sa kanyang asawa, nalimutan niya yung sinabi ng Diyos, mas mahalaga kaysa sa sinasabi ng kanyang asawa. Sino bang iyong pinakikinggan pagka ikaw ay nakikinig sa preaching? Kung ang pinakikinggan mo ay yung tao nagsasalita, katulad ka ni Adan na nakikinig sa kanyang asawa at hindi nakikinig sa Diyos. Ang mga nangangaral, pwede po silang magkamali. Di ba? May mga pagkakataon na may nasasabi ang isang mangangaral na wala na sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nakikinig sa isang preacher dahil alam natin ang sinasabi niya ay galing sa salita ng Diyos. Galing sa Biblia. Kaya tayo naniniwala, kaya tayo nakikinig, at kaya tayo sumusunod. So mahalaga, pinaniniwalaan natin ang tamang pinakikinggan. Okay? Sunod. Genesis 3:17 pa rin. Pakibasa ito. Atikata. Tanong na yan. Dalawang tanong. Ano ang natutunan natin dito tungkol sa kasalanan? Ano ang epekto dito sa ating pakikinig? Yung unang munang tanong. Doon sa eksena kay Adan, kausap siya ng Diyos. Ano yung matututunan natin dyan tungkol sa kasalanan? Ang kasalanan ba ay galing sa labas at pumapasok sa loob natin na parang virus or bacteria na nasa paligid natin na pag nalanghap natin o na-expose tayo, nagkakasakit tayo? Ganun ba ang kasalanan? Ito ba ay external and then nagiging internal problem natin? O kabaliktaran? Ang kasalanan ay internal problem na lumalabas. Di ba? Sa labas ng na nakikita ng mga tao sa ating paligid. So yun yung isang matututunan natin dito tungkol sa kasalanan. At ang isa sa mga ang kasalanan o ang tukso ng dyablo ay laging mayroong pamamaraan. Paano dumadating sa isang tao ang pagtukso ng dyablo? Pag-isipan natin mabuti yan kasi minsan hindi natin napapansin yan. Paano dumarating sa ating temptation ni Satan? Paano tayo natitempt?
na gumawa ng kasalanan. Anong ginagamit ni Satan? Na meron tayo para tayo ay matukso. Yung weakness natin. Tama, ginagamit niya yung ating kahinaan, pero meron siyang pamamaraan para makapasok sa atin. Ano yun? Sense. Senses. Ginagamit niya yung ating mata. Ginagamit niya yung ating tenga. Ba? Lahat ng senses, minsan, pati panlasa, pandama. Yan, ginagamit ni Satan yan para i-tempt tayo. Dito sa eksena na ito sa Genesis 3:17, ginamit ni Satan anong sense? Sense of hearing. Kaya yung pagpapahayag ng Diyos sa atin, isa sa mga pinaka-importanting pamamaraan, yung pakikinig eh. Kasi ang Diyos nagsasalita siya. Kahit nung umpisa pa lang, nagsasalita na ng Diyos. Tandaan nyo nung nilikha ng Diyos ang mundo, ano sabi niya? At nagsalita ang Diyos. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng buwan, magkaroon ng araw. Ang Diyos nagsasalita eh. No? Hindi po malihim ang Diyos na ito. Ang Diyos na ito ay very expressive sa kung ano yung gusto niya. No? Hindi siya pasikot-sikot. Direct to the point ang Diyos na ito. At nagsasalita siya. No? Nilikha ng Diyos si Adan at si Eva. Isa sa mga fellowship nila, nag-uusap sila. Diba? Lumakad ang Diyos sa hardin. Hindi lang naman siya namasyal sa hardin. Nakipag-fellowship siya kay Adam and Eve. At isa doon sa fellowship na yun, nag-uusap sila. Nagsasalita ang Diyos sa kanila. Bakit nila malalaman na pwedeng kainin ng lahat ng bunga, huwag lang yung bunga ng puno na nasa gitna, kung hindi sinabi ng Diyos sa kanila? The problem is, at this particular situation, hindi ang Diyos ang pinakinggan nila eh. Si Satan. Kaya, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos, sabi ni James nila, na tinutukso tayo ng Diyos. Hindi, tayo ang pumapayag na tayo mahulog sa kasalanan dahil hinahayaan natin ang diablo na tayo tuksohin. Diba? So, ingatan natin yung ating pinakikinggan. Eh, lalo na sa panahon natin ngayon, napaka-accessible ng social media. Eh, kada bukas mo ng iyong social media, mayroong lumalabas na nagsasalita. Diba? Ngayon, ang tanong, ano ba yung sinasabi niya? Ang sinasabi ba niya sa iyo ay galing sa salita ng Diyos? O ang sinasabi niya sa iyo ay kung ano yung sinasabi ng mundo? Dapat maging maingat tayo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, dapat mahalaga sa atin ang pakikinig ng salita ng Diyos. No, hindi lang po pag Sunday. Kasi ang pakikinig po sa salita ng Diyos, katulad ng ating pinauulit-ulit, ay dapat everyday na tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo nakikinig sa Diyos. Sabi ng iba bakit nung araw ang Diyos ay nagpapadala ng mga propeta para mas mainam noon no? Kasi may pinapadala ang Diyos na naririnig ko, nakikita ko. Mas mainam po sa atin ngayon. Kasi hindi na natin kailangan maghintay ng propeta. Naghihintay sila ng pagdating ng propeta para sa sinabi ng Diyos. Pero tayo, hindi na natin kailangan maghintay. Nandiyan na sa ating mga cellphone yung Biblia. Yun ang salita ng Diyos. So kung mas pupunuin natin yung sarili natin, ang isip natin, at pinakikinggan natin mas madalas ang salita ng Diyos, palagay ko hindi tayo mahihirapang tanggihan yung sinasabi ng diablo. Diba? Ano ang epekto nito sa ating pakikinig preaching? Tiyakin natin na yung ating pinakikinggan ay nagsasabi nga talaga ng salita ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kasi marami pong tumatayo sa pulpito para lamang mag-entertain ng mga tao. Marami pong tumatayo sa pulpito para lang maging sikat. Maraming tumatayo sa pulpito, ang motibo nila ay para sila ay maging mahalaga sa iglesia. Dapat pong tumatayo sa pulpito, isa lang ang kanyang layunin. Kung siya mangangaral, sasabihin niya po may sinabi ng Diyos. Dahil kung siya ay tatayo sa pulpito at wala siyang sasabihin na galing sa salita ng Diyos, wala siyang business to stand on the pulpit. The pulpit is the center kung saan ang salita ng Diyos ay pinapahayag. Salita lamang ng Diyos. Kaya kung tayo nakikinig ng preaching, kahit sino yung preacher na yan, tingnan natin, buksan natin yung Biblia. Kung ano yung sinasabi niya, text niya. Tingnan mo kung talagang yun yung sinasabi niya, ay nandoon.
Katulad ng ginawa ng mga taga-Berea, nung si Pablo nangaral sa kanila, tinitiyak nila tama pa. Hindi po pagiging overcautious yun. Tama lang yun na pakikinig. Dahil ayaw nila na ang mapapakinggan nila at paniniwalaan nila ay hindi naman sinabi ng Diyos. Tama po? Pangatlong tanong. 2 Timothy na tayo. Mamaya, babalikan natin yung Genesis accounts. 2 Timothy 3:16, pakibasa yung tanong ng Roseanne. Ito. Yung tanong. Saan ang galing ang Biblia? Bakit kailangan natin itong paniwalaan? Okay. Ano ang sabi ng 2 Timothy? Di ba binasa natin yan kanina? 2 Timothy 3:16. Ang linaw, no? Ang linaw ng sinabi ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ngayon, pag pinag-aralan mo ibig sabihin ng kinasihan, sa English kasi breathed out. Pagka inaral mo mabuti yung ibig sabihin ng salitang breathed out, ang ibig sabihin nito, it came from God. Or pwede natin sabihin, ang salita ng Diyos was created by God. This Bible was created by God. Galing sa Diyos ito, hindi po ito likha ng tao. Oo, ginamit ng Diyos ang maraming tao para isulat ang kanyang salita. Pero ang sinulat ng mga taong ito ay hindi nila sariling salita. Kinasangkapan lamang sila ng Diyos para isulat ang kanyang salita. At yung salita na yun na sinulat ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na ito, ay iningatan hanggang ito'y mabuo. At ngayon, ihawak na natin yung buong salitang isinulat. Ang tawag natin dyan ay Biblia. Ang salita ng Diyos ay, ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos. Ito'y nilikha ng Diyos. Siya ang bumuo niyan. Hindi mo pwedeng sabihin yung mga tao na yun ang nag-invento ng Biblia. Yan ay pangatwiro ng mga tao. Gusto ibagsak ang karanalan ng Biblia. Dahil ayaw nilang maniwala na ito'y salita ng Diyos. Ngayon, kung ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos at nilikha ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos na nilikha ng Diyos, bakit natin ito dapat paniwalaan at sundin? You will. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos at galing sa Diyos, nilikha ng Diyos, ang Diyos ang bumuo nito, bakit natin ito kailangan paniwalaan at sundin? Kasi yun yung katotohanan na binigay sa atin ng Diyos, yun yung salita niya. At yun yung dapat sa buhay natin. Bakit mo sinusunod ang magulang mo? Dahil gusto ng Diyos. Ha? Dahil yun yung Dahil inutos ng Diyos, magpasakop kayo sa inyong mga magulang, sundin ninyo. Yun lang ba? Ang dahilan kung bakit ang mga anak sinusunod nila ang kanilang mga magulang? Mahal mo ang magulang mo. Ginagalang mo ang magulang mo. Alam mo na ang magulang mo ay mas matalino kaysa sa iyo. Alam mo na ang magulang mo, hindi ka nito gagabayan sa maling daan. Diba? Alam mo na ang sinasabi ng magulang mo, ikabubuti mo. Diba? Alam natin ang sinasabi ng magulang ay hindi pang sarili nilang kapakinabangan, kundi para sa kanilang mga anak. Marami pa. Ganun din ang mga dahilan natin kung bakit natin sinusunod at pinaniniwalaan ng Biblia. Sapagkat ito'y salita ng ating Ama sa atin. Well, so yung ating pong pakikinig sa magandang pangaral ay nakabase doon sa ating pagkilala doon sa nangangaral na yun. Tandaan natin, yung nangangaral dito sa harap, pagkamat siya ay preacher o siya ay pastor, siya nangangaral ng salita ng Diyos. Baga, siya ay sinugo ng Diyos para sa araw na yun ay mangaral ng kanyang salita sa mga tao na kanyang kailangan. So sabi nga sa isang confession, the preaching of the Word of God is the proclamation of the Word of God. God is the one speaking. Sa pamamagitan ng preacher na pinakikinggan natin. Kaya nga, kung nakikinig talaga tayo at pinabantayan natin at yung sinasabi niya ay hindi nagaling sa salita ng Diyos, ay hindi na to nangangaral para sa Diyos. Nangangaral lang siya para sa ating sarili. At yung ganun ay hindi natin pakikinggan. Diba? Ang pakikinggan lamang natin at ang magiging pamantayan ang magandang preaching ito kapag alam natin na galing sa Biblia ang sinasabi niya, kaya dapat nating paniwalaan, kaya dapat natin sundin.
Yun lang po, ang simpleng pamantayan ng ating pagkaintindi sa kung ano ang magandang preaching. 2 Timothy pa rin, dagdag natin yung verse 17. Paul, nakibasa yung tanong. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan ay tanong. Tanong muna. Ano ang mga mapapakinabangan natin sa Biblia? Ayan. Sige, basahin mo yung dalawang talata. Nandiyan ang sagot natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo at sa pagsaway, pagtutubig, pagsasanay sa katwiran upang mga tao ng Diyos ay maging ganap, nakasangkapang lubos sa lahat ng mga gawin. Ano daw ang mga pakinabang ng Biblia sa atin? Ang dami niyan. Ano yung una? Pagtuturo, Pagsasaway. pagsaway, Tubig. pagtutuwid, pagsasanay sa katuwiran. Ang dami. At yung mga salitang yan, may i-explain mo pa at may di-divide mo pa sa marami pang aspeto ng buhay bilang mga mananampalataya. Kumbaga, sinamarize lang ni Apostle Paul sa mga major aspects ng ating need bilang mga mananampalataya. At doon sa verse 17, sabi niya, and lahat ng pakinabang na ito, ang bunga niyan, para yung mga tao ng Diyos, ibig sabihin, mga mananampalataya na miyembro ng iglesia, ay maging ganap. So yung kung salitang maging ganap, maging mature. Diba? Mag-grow. Magbunga. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ibig sabihin, habang tayo po ay nakikinabang sa salita ng Diyos, tayo po ay nai-equip. Hindi po salitang ginamit sa English. Ibig sabihin na nai-equip, nagkakaroon tayo ng kakayahan. Diba? Nagkakaroon tayo ng lakas para gumawa, para maglingkod, para sumamba. Kita nyo, ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos at ibinigay sa atin ng Diyos dahil kailangan natin. Kaya kung ang ating pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay napakababa, parang ninanakawan mo yung sarili mo ng mga benepisyo na inilaan ng Diyos para sa iyo. Di ba tayo, gustong-gusto natin na tayo nakikinabang ng mga benepisyo. Di ba? Kasi ang dahilan natin kaya gusto natin makinabang ng mga benepisyo kasi pinaghirapan natin. Halimbawa, yung bayad sa overtime, yung promotion, no? Marami pang iba. Yung promotion, yung dagdag sa kita, lahat yan mga benepisyo. Yung health benefits card, di ba? Yung nagamit mo para magpa-check up at magpa-confine, lahat yan ay benepisyo. Pero sa atin, bilang mga empleyado, karapatan ko yan at gusto ko yan makuha dahil pinaghirapan ko. Pero itong mga benepisyo na itong binabanggit ni Apostol Pablo, hindi natin pinaghirapan. Binigay ng Diyos sa atin yung pusa, ang sarili niya. Hindi tayo gagawa tutusin Mag-enjoy lang tayo ng benefits ng Word of God. Tapos, pati yung preacher, pinadala niya, pinrovide na rin ng Diyos ang preacher. Kapag naman tayo, miyembro ng iglesia ito, nagtumawag siya ng isa para maging preacher. Tumawag siya ng isa para maging teacher. Pati yung pinrovide na ng Diyos sa atin. So tayo bilang mga mananampalataya, all we have to do is to enjoy the benefits, the free benefits from the Word of God. Pero anong reaction ng maraming Kristiyano? Free na nga yung benefit, i-enjoy mo na lang, tinatamaran ka. Diba? Mas pinipili pa yung ibang bagay kaysa yung i-prioritize yung benefits na ito. Kaya pinag-uusapan po natin ito, eternal ang significance Hindi lang naman po ito para sa health mo dito sa mundo. Hindi lang naman ito para magkaroon ka ng knowledge sa work mo, para ma-motivate ka na pumasok at mag-improve sa iyong performance. Ang pinag-uusapan natin yung benefit dito, eternal significance, kaluluwa po natin ang pinag-uusapan dito. Pananampalataya natin, paglago natin sa Panginoon. Mas mahalaga po ito sa anumang bagay na tinitingnan natin sa mundo ito. Kahit ano yan. Asawa mo, anak mo, pamilya mo, trabaho mo, pag-aaral mo. Mahalaga yan, pero may mas mahalaga dyan. Yung kaluluwa mo. Yung pananampalataya mo. Yung kaugnayan mo sa Panginoon. Pakilala niyo sa akin ang isang iglesia, susukatin natin ang kanilang pananampalataya sa kanilang sipag, interes,
pagmamahal sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kapag ang isang church masipag ang mga miyembro na dumalo sa mga gawaing nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos, yun makikita mo yung iglesia na yun, lalago yun. Titibay yun. Kasi yan ang pakinabang natin. Paano tayo magiging mature? Sabi sa verse 17, paano tayo magiging equipped? Kung hindi naman natin minamaximize yung benefits na meron tayo. Just imagine, ang tawag natin yan, di ba, pagka may kausap tayo at hindi mo ginagamit yung health card mo. Nakakaisang taon ka na, hindi mo lang ginamit. Magpa-check up. Ang tawag natin sa kanila, sa mga tao gano'n, but take for granted yung kanilang benefits. Hindi nila ini-enjoy, hindi nila naiintindihan. Ignorante ba itong tao na ito kung bakit siya may health card? Samantala napakaraming tao gusto magkaroon ng health card kasi may sakit sila. Ganun. Ang nangyayari sa isang iglesia, pag ang mga miyembro nito tamad umattend sa pag-aaral ng salita ng Diyos, are they ignorant about the benefits of listening to the Word of God? Baka naman iniisip ng iba, alam ko na nabasa ko na. Alam ko na kasi naturo na. Kung ganun lamang po ang ating kaisipan, huwag ka na maging miyembro ng iglesia. Magsulo ka na lang. Ang iglesia po ay isang katawan kung saan lagi itong ninanurture. Lagi itong finifeed ng Word of God. Ulitin natin, ang illustration ng church, katawan. Yung katawan niyo ba, yung isang bahagi hindi nakikinabang sa nourishment ng ibang bahagi. Hanggang siya nakakonect dun sa katawan na yun, nag-i-enjoy siya ng benefit na pumapasok sa katawan as nourishment. Food, water. Lahat ng pumapasok sa katawan na para sa benefit ng katawan, nakikinabang lahat ng bahagi. Di ba, absurd, pag inisip ng isa, hindi mo naman kailangan makinig kasi alam ko na yung topic na yun. Di mas putulin mo na lang yung braso mo. Para hindi niya naagawin yung pinakikinabangan ng ibang katawan na nourishment. At isa pa, yung ganong klase na kaisipan, hindi po yung kaisipan ng isang Kristiyano. Dahil ang isang Kristiyano, para sa kanya, it's a matter of life and death, yung Word of God. Kasi yan ang tumutulong sa kanya para mas lalo niyang makilala ang kanyang Diyos. Susuriin natin ang ating mga sarili kung nakikinabang nga ba tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos at kung mahal nga ba natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sunod na tanong. Same verses. Ayon sa mga talatang ito, ano ang magandang preaching? Doon sa 16 and 17. Anong magandang preaching? Ang magandang preaching ay yung preaching na nakikinabang ka. Ano yung dapat na una mong hinahanap? May pagtuturo, so dapat natututo ka. Tama ba yan? Ang preaching po ay nakadesign sa maraming objectives. Siyempre, isa sa mga objective ay paliwanag kung ano ibig sabihin ng salita na ating pinag-aaralan. Pangalawa ay i-apply ito sa mga buhay ng mga taong nakikinig. At ang isa pa sa mga objective, yung iba ay, katulad dito sinasabi, natututo tayo ng mga bagong bagay tungkol sa ibig sabihin ng salita ng Diyos. Minsan naman tayo ay sinasaway ng sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ay objective din ng preaching. Pagtutuwid. So, ibig sabihin, meron tayong maling pagkaunawa sa prinsipyo ng buhay o maling bagay na ginagawa natin, tinutuwid. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos, ito ang tama. Ito yung tamang tayo na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Ano pa? Pagsasanay sa katuwiran. Maraming mga utos ang salita ng Diyos na pag sinunod natin, nabubuhay tayo sa kabanalan. Ang daming utos sa Biblia, tawag niya mga imperatives of the Word of God. No? Mula Old Testament hanggang New Testament, may mga utos na applicable pa rin sa panahon natin ngayon. Kahit wala na ang Israel na tinitingnan ng Diyos na kanyang nag-iisang bayan, kasi ang bayan na ng Diyos ay magkahalong Hudyo at Hentil, diba? Ang iglesia, ang totoong iglesia ng Panginoong Jesucristo. So, applicable yung mga ganito sa atin, mga utos ng Panginoon. Yan, pag sinunod natin, dadalhin tayo sa daan ng katuwiran.
makikinabang tayo. Yan ang mga benefits ng pakikinig sa preaching. Yun ang magandang preaching. Pero pag nakikinig ka sa preaching na puro patawa, pumunta ka na lang sa clowns. Doon ka tumawa. Pero hindi ka tatawa dapat sa loob ng church. Dahil ang sinasabi ng tao na nakatayo sa pulpito ay ang sinabi ng Diyos sa Biblia. At ang sinabi ng Diyos hindi po nakakatawa. Diba? Isipin niyo mabuti yun. Dapat yung ibang nangangaral, ginagawang katawa-tawa yung preaching. Yan ang narinig para hindi antukin yung mga tao. Pati yung preacher, ang babaw ng dahilan. Bakit siya nagpapatawa? Diba? Nakakalungkot yung ganun. Ang salita ng Diyos ay isang seryosong bagay. No? Ang salita ng Diyos ay pinapangaral para ang mga tao ng Diyos ay makinabang, hindi maging masaya. Hindi matawa. Iba naman, ang daming kwento sa preaching nila. Diba? Tignan yun, daming illustration. Bawat point na lang yata ng preaching, may illustration. Kaya pag tinanong mo yung mga miyembro, ano naalala mo sa preaching? Yung kwento, nakakatawa. Yung kwento, very interesting. Ano yung point ng kwento? Hindi niya matandaan. May tamang paggamit ng illustration sa preaching. Ako, gumagamit ako once in a while ng illustration. Kasi as much as possible, gusto ko, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun na maintindihan mo. Kung ano yung nakasulat sa text, yun na makita mo. Hindi yung dadagdagan mo ng kwento para matanggap ng mga tao yung gusto mo sabihin. Hindi po yun ang purpose ng illustration. Pwede mo ng illustration. Ang mga illustration, pag nagbasa ka ng preaching sa Bible, alam niyo kung anong ginagamit ng mga illustration ng preaching sa Bible? Yung history nila. Yung karanasan nila sa Egypt, yung karanasan nila sa wilderness, yung sa panahon ni Haring David, yun ang mga illustration nila, talagang true to life. At alam ng mga tao nakikinig kung ano yung sinasabi ng gumagamit ng illustration. Kasi ginagamit ng illustration para ibalik yung mga isip ng mga tao dun sa ano nga ba yung ginawa ng Diyos? Bakit nga ba ganun? Hindi yung para yung mga tao ay malibang. No, hindi po ganun ang magandang preaching. Ang magandang preaching, pag nakita mo, ito talaga yung sinasabi ng Diyos. Tinuturuan ako, okay, tatanggapin ko. Sinasaway ako, magsisisi ako. Tinutuwid ako sa mali ko, babaguhin ko. Sinasanay ako sa damang katuwiran. Tutuparin ko yan. Gagawin ko yan. Dapat ganun ang ating nakikita sa isang preaching dahil yun ang magandang preaching. 2 Timothy 4:2. May, basahin mo yung tanong. Ang seryosong nabili ni Pablo kay Ayan. So, tingnan natin 2 Timothy 4, verse 2. Anong sabi dyan? Basahin mo. Pangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, matuwid ka, manaway ka, mangalaga na may buong pagtitiyaga. Nakita mo? Inulit lang yung sa verse 16. Ang sinabi ni Pablo. At tapos, inulit niya kay Timoteo. Seryosong bili niya. Sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. At ano daw yung salita ng Diyos na dapat ipangaral niya? Dapat napapanahon? O dapat wala kang pinipiling panahon? Ano pa? Dapat natutuwid ka. Dapat nananaway ka. Dapat nagtuturo ka ng may pagtsatsaga. Nagtuturo ka ng buong katotohanan. Nakita niya? Yun ang seryosong bili ni Pablo sa isang preacher ang pangalan ni Timoteo. At yun din ang seryosong bili ni Pablo sa lahat ng preacher ngayon. Kung ikaw ay nagpipreach, pero meron kang iniiwasan mga sensitibong paksa dahil alam mo may mga miyembro ka na gumagawa ng kasalanan gano'n. Hindi po totoo preacher yun. Marami na ako nakilala na hindi sila nangangaral tungkol sa kasalanan. Bakit? Kasi ang ma-offend yung mga miyembro. Ayaw nilang mawala yung mga miyembro sa church nila. Ayaw nilang lumihit yung church nila. Sa palagay niyo po ba, siya ay sumusunod sa seryosong bili ni Pablo? Hindi.
Bakit? Mas mahalaga na sa kanya yung dami ng miyembro ng iglesia niya. Kahit gumagawa na ng kasalanan, kahit nababalitaan mo na sila-sila nag-aaway, kahit nababalitaan mo na sila-sila nagchichismisan, sila-sila nag-islander, hindi mo sinasaway. Hindi mo tinutuwid sa iyong pangangaral. Bakit? Ayaw mo ma-offend. Ayaw mo ma-offend yung mga membro. Pero hindi mo iniisip na sa iyong pag-iingat na ma-offend yung mga, hindi ma-offend yung mga miyembro, na-offend mo ang Diyos. Bakit? Dahil inuutos ng Diyos, sa pamamagitan ni Pablo, magtuwid ka, manungay ka, at mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo ng katotohanan. Nakita niya? Sa itong church natin, nagsisimula pa lang, bago pa lang tayo. Gusto kong masanay tayo. Ito ang magandang preaching. Yung hindi tinatago kung ano yung totoong sinasabi ng salita ng Diyos. Kung may makikita ka na umaaten sa atin dati ngayon hindi na, ay isipin mo mabuti. May problema ba yung church? O siya yung may problema? Dahil sa church natin, hindi natin nililiin pagkakasalanan. At ang kasalanan ay hinuhusgahan ng Diyos. At kung hindi ka magsisisi, mapapahama ka. Hindi natin alam ang laman ng puso ng lahat ng tao. Pero ako naniniwala, ang pangangaral natin ng katotohanan, ng magandang preaching, ginagamit ng Diyos yan para ang mga puso ng tao i-convict, ituwid sa kasalanan. Dalawa lang kasi reaction ng mga tao sa pagtutuwid ng Diyos. Una, magpapasakop ka, susunod ka. Or, ayaw mo, aalis ka. Ganun lang po yun. Nakakalungkot. Ang marami sinusumbatan yung nangangaral. Paparinig ka kasi sa pulpito. Ganyan, ganito. Yung mga ganong klase po ng mga tao, mas naniniwala kung hindi sila Kristiyano kaysa Kristiyano. Kasi kung Kristiyano, magpapasalamat sa Panginoon dahil ang preacher ay nagsasalita ng Diyos na nagtutuwid, nananaway, nagpapatibay, nagpapalago, nagtuturo ng katotohanan. Nagpapasalamat yung nakikinig sa preaching. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatampo, hindi siya nayayamot. Kundi natutuwa siya sa Panginoon dahil hindi mo tinatago sa akin ang katotohanan. Okay? Next. Genesis 3:17. Balikan natin Genesis 3:17 kanina. That's 2 Timothy 4:3 and 4. Ano ba sabi sa 2 Timothy 4:3-4? Kapag darating ang panahon, sabi ni Pablo, kaya siya sinabi na, mangaral ka, manaway ka, magtuwid ka, magturo ka ng totoo, sabi sa verse 3. 2 Timothy 4:3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral. Kundi, sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili, mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at babalik sa mga kathang isip. So tanong natin, ano ang kaugnayan na nangyari kay Adan sa sinasabi ni Pablo? Si Adan siya nahulog sa kasalanan sapagkat mas pinili niyang makinig sa sinasabi ng kanyang asawa kaysa sa sinabi ng Diyos. Ano sinasabi dito sa verse 3 and 4? Darating ang panahon na ang mga tao, sila na ang magdidikta kung anong gusto nilang pakinggan. At yung gusto nilang pakinggan ay yung interesado para sa kanila, hindi yung ayaw nila. Pamilyar, maraming church ganyan. Alam niyo yung cancel culture? Ayaw nila mag-iimbita ng mga pastor. Dahil alam nila na yung pastor na yun nangangaral ng ganitong katotohanan. Ayaw nila mag-imbita ng ganitong pastor kasi yung pastor na yun, hindi siya maingat sa kanyang pangaral. Nasasaktan yung mga nakikinig. Ayaw nila dun sa ganong pastor. Huwag natin imbitahin yun. Kung naimbitahin natin yun, cancelan natin yung kanyang schedule. Kasi ang nagdidikta na kung ano ang dapat pakinggan yung tao. Hindi na yung Diyos ang dapat na magsasabi itong dapat mong pakinggan. Walang pinagkaiba yung maraming iglesia ngayon sa nangyari kay Adan.
Eh, hindi ako nagtataka. Kung maraming mga iglesia na yun, wala nga presensya ng Diyos eh. Wala nang presensya ng Diyos. Hindi na Diyos ang nananahan sa iglesia ngayon. Di ba sabi ng Biblia, kung ang Diyos ay wala sa isang location, ibig sabihin, hindi sa Diyos yan. So kung sasabi silang iglesia sila, pero pag pumasok ka wala ang presensya ng Diyos, hindi church yun. Lalo pa, kung mga tao sa church na yun na magsasabi, ito gusto kong preaching. Ayoko ng ganitong preaching. Tapos yung pastor susunod, sige, huwag natin pag-preaching yung pastor na yun kasi nangangaral siya ng ganyan, yung ayaw mo. Kita mo? Yung mga ganun, pagkapagsak na yun, downfall ng direction na. Hanggat hindi sila nagsisisi at hindi sila bumabalik sa tama na sinabi ng Diyos. 2 Timothy 4, 3 and 4. Sorry. Ano ang maling pakikinig sang ayon kay Pablo? Nasa binasa ko talata, 3 and 4. May paulit-ulit na term na ginamit dyan eh. Sabi dyan, sa pagkakaroon nila ng makakatingting. Sa verse 4, sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga. Hindi po yung physical ear ang tinutukoy dyan na makate. Itchy ear. Hindi po yun ang tinutukoy dyan. Tinutukoy dyan, ito yung klase ng attitude na pinakikinggan lamang nila yung gusto nilang pakinggan. Nakikinggan lang nila yung interesado para sa kanila. Kumbaga, ang nagiging standard kung ano yung dapat pakinggan at hindi dapat pakinggan yung mga tao. Pero sa totoo, ang mga tao sa loob ng iglesia, hindi sila ang nagdasabi kung ano dapat at hindi dapat pakinggan. Ang mga tao na pumupunta sa iglesia, umuupo, nag-worship sa Panginoon, dapat ang expectation natin sa kanila, sila ay naghahantay kung ano yung sasabihin ng Diyos sa kanila. Sila yung nag-expect, ano yung blessing ng salita ng Diyos na mapapakinggan mo ngayon. Kaya ako personally, hindi ako agree dun sa mga churches na nagpo-post ng mga calendar. Tapos nilalagay, ito yung magiging title ng preaching natin sa Sunday, ito yung magiging passage. Hindi ako agree doon, personally. Bakit? Tinatanggal mo yung spirit of expectancy sa mga tao. Ang active listening, kahit sa preaching, ay nangyayari doon sa actual point or event of listening. Diba? Sa call center, ganyan. Hindi mo naman paghahandaan kung ano yung sasabihin sa iyo ng tatawag na customer eh. At iniintay mo yung tumatawag, di ba? At papakinggan mo kung ano yung sinasabi niya, then you will respond appropriately. Because you're actively listening sa issue niya. Dapat bigay mo yung solution. Dapat bigay mo yung kailangan niya. Dapat ganun yung pagdating sa church at sa preaching, pupunta tayo sa church because we are expecting that God will be speaking to us. It doesn't matter kung anong verse, kung anong passage, kung anong title. That's not important. Ang importante, I am here at church because I want to listen to what God is about to say. At gusto kong makinig sa kasabihin ng Diyos at I'm willing to respond properly. Yun ang tama. Eh dito, hindi. I will be listening to the preaching as long as kung ano yung sinasabi niya, gusto ko. As long as hindi ako nasasaktan sa sinasabi niya. As long as nakakatawa yung kanyang jokes. As long as maganda yung kwento, and so on and so forth. As long as maikli lang yung preaching, 15 minutes. Hindi po ganun ang church. So, yung church na gano'n dapat magsisi. Yung church na gano'n dapat tumalikod na sa gano'ng klase ng pag-uugali. Otherwise, yung church na yung binubuo ng mga goat, hindi ng sheep. Wala ka makikita ng sheep na sinusuwag yung kanyang shepherd. Dahil hindi binibigay yung pagkain gusto niya. Ginamit ng Panginoon sheep na illustration para sa mga Christians. Dahil ang mga sheep, kung ano yung papakain sa kanya ng shepherd niya, tatanggapin niya at willing siyang tanggapin yun. Masaya siyang tanggapin yun. Bakit ang importante sa sheep na nakadepende sila sa isang taong responsable na iingatan sila, bubusugin sila, patatabayin sila,
Alam nilang safe sila, alam nilang, yun ang sheep. Pero yun ang sheep, sabi, ito gusto ko. Huwag yun ang sasabihin mo eh. Hindi po sheep yun, goat yun. May sungay yun na sumusuwag. Pagka maraming ganun ng isang church, ako po, nakakatakot. Nakakatakot yun. Sino man ang pastor ng ganun church? Hindi na po Diyos ang kanyang sinusunod eh. Hindi na Diyos ang kanyang piniplis, kundi ang tao. You think God will bless that church? No. Ang isang church na binibless ng Panginoon ay isang church na willing na makinig sa tama at magandang preaching. Yung magandang preaching na yun ay kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung nakikita ng Diyos kailangan natin. Tanggapin natin ang buong buo, masaya tayo. Conclusion. Pakibasa Paul. Ang magandang preaching ay tapat na pagpapahayan na kung ano ang laman ng sinabi ng Diyos at ang paglalapat nito sa buhay ng mga tagapakinig. Kung ano lamang ang sinabi ng Diyos at nilalapat ito sa buhay. Yan magandang preaching. Hindi tayo particular sa style, hindi tayo particular sa sino ba yung nagpipreach. Doktor ba yun? Meron ba yung masters? Hindi importante yun. So siya tinawag ng Diyos at siya tumayo sa pulpito, dapat alam natin na yung sinasabi niya, na yun lang sinabi ng Diyos sa Biblia. Hindi dahil sa sikat siya, hindi dahil sa celebrity pastor siya. Ang pastor po ay hindi po celebrity. Ang pastor po ay hindi content creator. Ang pastor po ay hindi vlogger. Ang pastor po ay tagapangaral. Shepherd. Papakain ng tupa. At yung pinapakain niya ay galing sa salita ng Diyos lamang. Questions? Yan ang magandang preaching. Tatry ko po na gawing Tagalog kasi ano po, mas madaling intindihin. Pag-pray niyo po kasi mas mahirap mag-translate. Pero ayan, tatry natin na gawin yun para yung binabasa natin at yung tinuturo natin ay mas madaling maintindihan. Okay, so magpahinga na po muna tayo ng 30 minutes, no? Para po tayo mag-prepare para sa ating worship service mamaya. Okay, salamat po sa inyong pakikinig.